Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So, nagpapasalamat din ako kay Lord Jesus Christ sa kabutihan niya rin sa buhay ko. Pinapasalamatan ko siya dahil yun na nga, last night ko na ngayon sa pag-hold ng ministry, pag-handle ng ministry. Pinapasalamatan ko si Lord Jesus Christ dahil yun na nga, sa ilang araw, sa ilang gabi na tumayo sa inyong harapan with the absence of Pastor Tom. No. Sa ministering ito ay salamat ako sa kanya dahil napagtagumpayan sa kabila ng minsan kainaan, sa kabila ng sakit, naranas ng sakit, sa kabila ng pagod ng katawan. Hindi ito naging dahilan para hindi natin magampanan yung tungkulin natin, tinanggap natin sa kanya. Kaya pinapasalamatan ko siya kung wala hanggan. Praise the Lord. Praise the Lord. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa Mark chapter 11 verse 12 hanggang 14. Tapos mag-jump ka sa 20 hanggang 21. Praise the Lord. 11 hanggang 14. Praise the Lord. And Jesus entered. 12 hanggang 14. Praise the Lord. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if happily he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but figs, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto him, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. And Peter, 21. 20 to 21. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. Praise the Lord. Yan, praise the Lord. Praise the Lord. So, sabi ko dito sa verse 11 hanggang 12. At pumasok siya sa Jerusalem, sa templo, at nang malingap niya sa libot ang lahat ng mga bagay at palibasay hapon na, ay pumaroon siya sa Betania na kasamang 12. At sa kinabukasan, pag-alis nila sa Betania ay nagutom siya. At hanggang 14 pala, no? At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling makasumpong doon ng anuman, at nang si malapit sa kanya ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon, sapagat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito, sinumang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman, at ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Yan, praise the Lord. So ito po yung time na kung saan ay pumasok po si Jesus sa city of Jerusalem. No, sa kinaumagahan ay yung papalis na siya sa Betania o sa Bethany, nakaramdam po siya ng gutom. Nakaramdam po siya ng gutom. Tapos, nung sa kanyang masid-masid, no, nakita niya yung puno ng igos. Tapos, pinuntahan niya. Nung makita niya yung puno ng igos na walang bunga, no, kundi dahon lang yung kanyang nakita doon, anong ginawa ni Jesus? Sinumpa niya yung puno ng igos. No, ano sabi niya? Sa verse 14, sinumang tao'y hindi kakain ng iyong bunga
mula ngayon at magpakailanman. Imagine. Yun po yung sumpa ni Jesus sa puno ng higos. At ano yung sabi sa verse 20 to 21? At sa pagdaraan nila, pagkaumaga ay nakita nila na ang puno ng higos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkakaalala ni Pedro ay sinabi sa kanya, Rabi, narito ang sinumpa mong puno ng higos ay natuyo. Praise the Lord. So yung pagsumpa ni Jesus no, sa puno ng higos na yon, natuyo. No, natuyo po yung puno ng higos. At hindi lang siya basta-basta natuyo, no? Mula sa ugat hanggang sa puno, hanggang sa mga sanga ng higos. Natuyo. So ano po yung nais na ipabatid ng talata po nito sa atin sa gabi nito? Ang nais ng Diyos na ipabatid sa atin bilang isang naglilingkod sa Kanya, nais niya na tayo ay maging palabungain. Praise the Lord. Nais niya na tayo ay maging fruitful, palabungahin. No? Ayaw niya na tayo ay hindi nagbubunga katulad ng higos. Kung isipin natin, no, bakit sinumpa ni Jesus yung puno ng higos na hindi na magbubunga? Na samantalang nung araw na yon, nung kapanahunan na yon, no, hindi kapanahunan ng higos. Hindi season ng higos. No, ibig sabihin niyan, hindi tagbunga ng higos. Bakit niya sinumpa? No? Alam nyo, sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, isa pa sa ayaw ng Diyos na nakikita niya ang klase ng paglilingkod natin. Ano? Yung bunga na nasa sa atin, which is yung ating pong gawa. Seasonal. No, seasonal. Ano ibig sabihin ng seasonal? Ha? May buwan lang ba? May buwan lang na pwedeng bubunga? Katulad ng ibang puno. Ano bang puno na pwedeng nasasabi nating seasonal? Diba? Katulad ng durian. Diba? Seasonal. Anong buwan siya bumubunga? O ano sabihin natin, anong buwan siya hina-harvest? Diba? Kaya kung titingnan natin, lahat ng puno no, na nagbubunga, meron niya silang kapanahunan. Kaya yun ang ayaw ni Jesus sa atin, sa paglilingkod sa Kanya. Ano yun, seasonal? Magsisimba ka lang kung gusto mo. Pag hindi mo gusto magsimba, hindi ka sisimba. Seasonal. Praise the Lord. How about your works? Paano ang gawa mo? Siyang nagsisilbing bunga, no? Sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Seasonal. Pag alam mong hindi mo gusto yung magpipreach, hindi ka magsisimba. Seasonal. Diba? Kaya sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, siya sa atin kung anong bunga meron tayo. Ha? Bakit? Panahon na para siya sa atin. Dahil hindi basta-basta yung paglilingkod na tinanggap natin sa ating Panginoong Kristo. Imagine, sinacrifice natin ang sanglibutan, sinacrifice natin ang dating pagkatao na meron tayo. Alang-alang lang sa buhay na walang hanggan. Diba? Ano ba tayo noon? Marangya? Ano ba tayo noon? Galante? Ano ba tayo noon? Mayaman? Ano ba tayo noon?
Mapera? Nang dahil sa tinanggap natin kay Lord Jesus Christ, tinalikuran natin lahat ng yun. Isipin natin, hindi biro-biro ang paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. No? Bakit? Alam nyo, mapalad nga tayo eh. Mapalad tayo sa kasalukuyang ito. Dahil bakit? Itinulad tayo ng Diyos sa isang puno ng ilibong ligaw. No, itinulad tayo ng Diyos sa isang puno, no? Na ligaw, na ulibo na ligaw. Ano yung ulibo? Olive tree. Wild olive. Saan mo yung makikita? Sa parang, no? Wild. Kaya nga wild eh. Saan mo yung makikita? Sa kagubatan o sa tawag nito sa labas. Alam nyo, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, yung biyaya ng Diyos na binigay niya sa atin. Imagine, no? Imagine, hindi sana tayo karapat-dapat na lumasap doon sa katas ng biyaya o ng dagta ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Pero bakit? Binigyan niya tayo ng pag-asa. Binigyan niya tayo ng pagkakataon. No? Imaginein mo yung tunay na punong olibo at yung olibong ligaw. Yung sanga ng olibong ligaw, pinutol niya, tinanggal niya at isinanib tayo doon sa tunay na puno ng olibo. Which is ang ating Panginoong Kristo na dating nalalasap ng Israel ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan, ang himala, no, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Kabutihan ng ating Panginoong Kristo sa kanila, nalasap nila. No? Ipinakita niya rin sa atin, ipinadama niya rin sa atin, ipinalasap niya rin sa atin. Dahil doon sa dagta, dahil doon sa katas, no? Na kumakandili sa atin bilang sanga na nakadikit doon sa tunay na puno ng olibo. Tandaan natin, kahit anong oras pwede tayong baliin ng Diyos. Praise the Lord. Tandaan natin, kahit anong oras pwede tayong baliin ng Diyos. Dahil bakit? Grafted lang tayo. Idinikit lang tayo sa tunay na puno ng olibo. Grafted lang tayo. Alam niyo ibig sabihin ng grafted? Sample, sa isang sanga. Puputulin mo yung sanga. Sabay ikakabit mo yung sanga na iba. Tatalian mo, lalagyan mo ng lupa, lalagyan mo ng pataba. Di ba't mabubuhay yun? Sa Facebook, nakakapanood ako ng ganyan, ng grafted. Ang galing nilang gumawa, ang galing nilang mag-graft ng mga sanga. Galing sa ibang sanga, papunta sa ibang puno. Sa ibang puno, papunta sa ibang puno na sanga. So kung titingnan natin, no? Ano ang basehan sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ? Yung bunga. Yung bunga natin. Oh, bumubunga nga tayo. Gumagawa nga tayo. No? Ang tanong, anong klaseng bunga ang nasa sa atin? Ito ba'y bunga ng katwiran? Ito ba'y bunga ng kabanalan? Ito ba'y bunga na naaayon sa kautusan at kalooban ng ating Panginoong Kristo o bunga ng kapaitan? Bunga ng kadalamhatian. Bunga na kung saan ay hinanakit. Bunga ng bitterness sa puso natin.
siyasatin natin yung puso natin. Kung anong klaseng bunga meron tayo. Nagbubunga nga tayo. Nagbubunga nga tayo. Pero ang tanong, kung ang bunga ba na yan ay mabuti o masama, sabihin na lang natin masama, anong pakikinabangin? Praise the Lord? Anong pakikinabangin? Bakit tayo nalintulad sa puno ng olibo? Ha? Ang puno ng olibo, marami ang pakikinabangin sa kanya. Ha? Bukod sa ang bunga niya ay ginagawang lang oil. Nakita na kayo ng olive oil? Bukod ang bunga niya ay ginagawang oil, no? Yung kanyang mga sanga, yung kanyang mga dahon ay mayayabong. Tinatanim ito karamihan sa tabi ng bahay. Nagsisilbing lilong, nagsisilbing silong sa oras ng tag-init. At ang puno nito ay tumataas ng 15 cm. No? Kung tutusin, pwede siyang gawing tabla yung puno niya. Bakit? Bakit doon tayo hinahintulad ng Diyos? Hindi lang bumubunga. Ha? Napapakinabangan pa. Praise the Lord? Hindi lang bumubunga, napapakinabangan pa. Diba? Kaya, yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa Kanya. Saan tayo? Anong klase ng paglilingkod natin? Doon ba sa bunga na ito'y mabuti o doon sa bunga na ito'y masama sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo? Siyasatin natin. No? Kasama ka man doon sa puno o sanga ka na kasama doon sa puno na bumubunga. Kasabay ka ring bumubunga. No? Sabay-sabay rin ang bunga. Kapag ka bumunga tayo. Sabay-sabay. Ang tanong, anong klaseng bunga? Bitterness, kapaitan, na klase ng bunga? Mag-ingat po tayo. Dahil kung ang klase ng bunga na nasa sa atin ay bunga ng kapaitan, no? Bunga ng hinanakit, bunga ng bitterness, no? Mag-ingat tayo, baka makahawa tayo sa ibang bunga. Praise the Lord. Kaya siyasatin natin kay Lord Jesus Christ yung puso natin, no, sa paglilingkod natin kay Lord Jesus, dahil hindi po basta-basta yung tinanggap na paglilingkod natin sa Kanya. No? Ang gusto ng Diyos, mapasakdal tayo. Ang gusto ng Diyos, mapabuti tayo sa paglilingkod natin sa Kanya. No? Ano yung sabi niya? How long shall I suffer with you? How long shall I dwell with you? How long shall I stay with you? How long? Kung ang klase ng paglilingkod natin sa kasalukuyang ito ay seasonal. No? Okay lang makapag-pray ng alas 2, okay lang din hindi. Okay lang makapag-pray ng oras ng alas 9, okay lang din hindi. No? Okay lang na makapagsimba tayo, okay lang din hindi. Seasonal. Anong pakikinabangin sa atin? Nagbubunga nga tayo, ano naman ang pakikinabangin sa atin? Nalala ko yung puno ng santol sa Palawan. Nagpitas kami ng puno ng santol, yung bunga ng santol.
Nagpitas kami. Pagpitas ko, ay pagtikim ko, grabe kaasim. Grabe kaasim ng ano niya, ng bunga niya. Samantalang yung doon sa kapitbahay namin, sobrang tamis ng bunga niya. Pares naman silang bumubunga. Sabay naman silang bumunga. Pero bakit ganon? Hindi parehas yung lasa. No? Ganon po yung paglilingkod natin kay Jesus. Marami tayo dito. No? Sabihin natin marami tayo dito. Oras ng linggo, punong-puno tayo dito. Ang tanong, lahat ba tayo bunga sa ikakapuri o bunga na mabuti sa paningin ng Diyos? Diba? Siya sa atin natin. Number one, mismo yung sarili ko ang ang tinutuwid ko dito sa topic natin. Dahil bakit? Mismo ako nakakaranas ako. Alam niyo, salitang bitterness. Totoo. Nagkakaroon ako ng hinanakit. No? Lalo na yung pagpapatayo ng simbahan. Namin ko nagkakaroon ako ng hinanakit. Praise the Lord. Alam nyo na ano nga kasi nga medyo nawawala yung hinanakit dahil bakit? Nandun si Brother Romy na umaalalay. Kaya yun, kanina wala siya. Bumili pa naman ako ng ng balon-balunan, yung balon-balunan ng manok, tawag doon. Tapos may kasama nga tayo. Sabi ko, wala si Brad Romeo, sayang, sabi ko. Paborito niya pa naman siguro ito yung balon-balunan ng manok. Sige lang. Kaya, sa bagay na yan, yung tinatawag na love covereth the multitude of sin. Kahit na may hinanakit ka sa loob mo, no, kapag nakakakita ka, nakakasalamuha ka ng mga tao, natatanggal yung bitterness sa puso mo. Kahit may hinanakit ka sa loob ng puso mo, natatanggal. Bakit? No? Nababalutan ng love. No? Nababalutan ng pag-ibig. Pwede palang mangyari yun, no? Pwede palang mangyari yun. Bakit hindi natin gawin? Bakit hindi natin i-apply sa sarili natin? No? Sa pamagitan ng pagtulong natin, sa pamagitan ng pagbigay ng lakas natin, hindi ba't nakakapagbigay tayo ng kalugod-lugod? Nakakapagbigay tayo ng kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Kristo? Praise the Lord. Ang tagal na natin naglilingkod kay Lord Jesus Christ. Simula pa noon, ilang taon na tayo naglilingkod kay Lord Jesus Christ. No? Ganun at ganun pa din tayo. Hindi tayo nagbabago. Kaya anong ginagawa ni Jesus? Kapag ang sanga ay hindi nagbubunga, no? Kapag ang sanga ay nananatiling ganon sa kanyang kinalalagyan, anong ginagawa niya? Pinuputol niya. Ano yung sabi niya sa John 15 verse 5? Pakibasa. John 15 verse 5 to 6. Praise the Lord. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch,
and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Yan, praise the Lord. Sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo at mga titipunin at mga ihagi sa apoy at mga susunog. Praise the Lord. Alam nyo may tawag nito. May balik yung ginagawa natin sa ating Panginoong Kristo. At ginagawa din natin sa ating kapwa. Ano yung sinabi niya? Kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka rin ng mabuti. Kung nagtanim ka ng kasamaan, aani ka rin ng kamatayan. Di ba? Kaya sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, we maintain our fruit. It must be good in the sight of God. No? We maintain ourselves, be fruitful sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Panatilihin natin ang sarili natin ay maging palabungahin. Panatilihin natin ang sarili natin ay maging ang gawa natin ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi, ano yun mo pa? No? Ano pa kikinabangin sa'yo? Ano gagawin sa'yo kung wala ka namang kabuluhan? Isa kang alipin na walang kabuluhan. Anong gagawin sa'yo? Gagapusin ka. At itatapon ka doon sa outer darkness. Outer darkness. Kadiliman. Diyan na nga ang pangangalit. No? Yung nasing ng mga ngipin. Kaya sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, suriin natin yung sarili natin. Dahil bakit? Ito na yung oras, ito na yung panahon, no? Para maging magpakapuno sa kanya o maging kalugod-lugod na sa kanyang harapan. Ito na yung panahon. Dahil bakit? Kumbaga sa tanim, malapit na tayong aanihin. Kumbaga yung bunga natin, no? Malapit nang aanihin. Ibig sabihin niyan, hinog, malapit na tayong mahinog. Malapit na tayong aanihin. Dahil bakit? No? Marami ng signs, dreams, vision, no? Na ipinapakita sa atin ng Diyos para maging handa tayo. Mismo sa sarili natin, ipinapakita ng Diyos, ipinapaalala ng Diyos, ipinapauna ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Na maging handa tayo sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat panahon na dumarating sa buhay natin. Bakit? Alam natin malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Yung second coming niya malapit na. Marami ng signs. Alam niyo itong init ng panahon, hindi na ito basta-basta. Ito isa na rin to na sign na malapit nang dumating ang Panginoon, na malapit nang bumalik ang Diyos. Bakit?
Alam mo, lumabas ka lang sa ano, sa labas, pag hindi ka nakabalot ng mga damit mo, ay ng mga mukha mo, ng mga kamay mo, para kang pinapaso. Para kang pinapasok. Yung ang ano, yung ang yung ang bumalik ako sa ano, tipas. Kasi nga, kinakailangan ng materialis na bibiliin. Pagdating ko sa tipas, grabing init ng ano, ng kalsada. Kaya ngayon, medyo nangitim ako kasi balik-balik ako sa ano, sa kalsada. Nag-aari ako sa kalsada. Pagdating ko dun sa tipas, nahilo ko. Grabing init kasi. So, nung nahilo ko, hindi mo na ako naglakad, parang nagpahinga muna ako saglit. Kasi nagdilim yung paningin ko eh. Parang gumanon yung paningin ko, nagdilim. Parang lumutang yung katawan ko, parang gumanon yung katawan ko. Siguro kung hindi ako nakahawak dun sa motor, siguro baka natumba ako. Gumanon ako eh. Tapos medyo kinabahan ako konti pero hindi ako nagpanic. Hindi ako nagpanic, parang nag-relax lang ako, nirelax ko yung sarili ko. Kasi sabi nila, pag once na nakaranas ka daw ng ganyan, nahilo ka man o nagdilim man yung paningin mo, pag once na nagpanic ka, yung puso mo pala, yung grabing pintig ng puso mo. Yun pala yung papatay sa'yo. Pag grabing pintig ng puso mo. Siyempre kapag once na nasa high blood ka, na-reach mo yung taas ng dugo mo, yung dugo mo lalapot. Kaya yung puso mo, kung sasabayan pa ng taranta mo, magpapanik ka pa, yung puso mo, grabing pitik ng puso mo, pintig ng puso mo, yung buga ng dugo, tapos sabay lapot pa ng dugo, babara dito, yung buga ng dugo, may posibilidad na stroke. Diba? Kaya yun, nag-relax ako. Pag-relax ko, naglakad na ako unti-unti. Paglakad ko, nag-akyat ako sa taas, pero hindi ako sabing binilisan ko yung paglakad ko. Dahan-dahan lang ako. Akyat ako sa taas. Sabay, binuksan, sakto nakabukas yung electric fan ni Auntie Lydia, pinalakasan ko. Pagpalakas ng yan, tinutok ko yung bato ko dun sa sa electric fan. Sabi ko, grabe. Yung tindi ng init, parang parang biglang nawala yung init sa katawan ko. Tapos sabay uminom ako ng malamig na tubig. Grabing temperature ng init niya. Hindi basta-basta. Chef, imagine, 4.5 degrees Celsius. No? Ito palang puno ng olibo na to. Kaya niyang tumagal sa init. Kaya niyang tumagal sa init kahit umabot pa ng 10 degrees Celsius yung init. Kaya niyang tumagal. Sa ngayon, yung init natin sa ngayon, wala pang 10, di ba? 4.5 pa lang, something. Pero yung puno ng ilibo, kaya niyang tumagal ng 10 Celsius. So, ganun ang tunay na naglilingkod kay Lord Jesus Christ. Bukod sa palabungahin, may papakinabangin sa Kanya. Sa paanong paraan? Sa paanong paraan tayo masasabing may papakinabangin? Yung ating lakas. Sample na lang sa paggagawa ng simbahan. Diba? Wala man tayong mayambag, wala man tayong maitulong. Panalangin. Praise the Lord. Panalangin. Malaki ang nagagawa ng panalangin. Jesus, ingatan mo po sila doon na gumagawa. Layo niyo po sila sa disgrasya. Jesus, mag-provide po kayo ng pangangailangan sa kanila doon. Diba? Ano pa? Ibigay natin yung lakas natin.
Ano mang lakas meron tayo. Ano mang kakayanan meron tayo. Ibigay natin. Dahil hindi naman yan sa tao natin gagawin, kundi kay Lord Jesus Christ. Kaya nga nung nakarang linggo ba yon, nagplano kami ni Brad Pitong, nahahakutin yung bato. Pagsubok naman, nasiraan sila ng sasakyan. Sabi ni Brad Pitong, yung sasakyan na lang ni Sister Jemima, ni Ate May. Eh, hindi naman din natuloy. Kasi nga, hapon na rin, alanganin na rin. Dapat talaga, pag mag-schedule tayo ng ganyan, dapat umaga. Kasi, kung half day lang tayo, hindi natin masasabing matatapos yan. Kasi ang layo. Isipin natin, ilang balik yan. Di ba? Eh kung sabihin na lang natin yung van ni Sister Jemima yung gamitin natin, o sabihin man natin punuin natin yun, hindi pa rin mauubos yan. Ang dami yun. Kaya sa half day kulang. Kailangan talaga full day. Praise the Lord. Kailangan whole day. Kaya sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, sikap po tayo na mapalugdan siya. Sikap po tayo na mapanatili natin yung gawa natin, yung works natin, which is yung bunga, yung outcome ng bunga ng gawa natin, mapanatili nating mabuti sa kanya pong harapan. No? At kung hindi man tayo kakitaan ng kapaki-pakinabang sa atin o skill o kakayanan, anumang meron tayo, no? tumulong tayo sa ibang pamamaraan. Anong paraan? Brad, anong ulam mo ngayon? Sige. Ito na lang. Di ba? Ito na lang. Ito, Brad, pambili nyo ng ulam. Pambili nyo ng merienda. Di ba? Brad, kung may time ka, pwede ka naman din pumasyal doon. No, Brad, ano bang gagawin dyan? O sige, ako na lang magluluto. Ako na lang magluluto dyan. Alam nyo, dapat talaga, sa paglilingkod natin kay Lord Jesus, hindi na tayo dapat tinuturuan. Kasi alam na natin, lalo na ganyan, may nagpapatayo ng simbahan. Alam niyo dapat ang sistema ng ano diyan. Ang sistema ng pamamaraan para masuportahan o matugunan ng pangangailangan na gumagawa doon. Dapat ano yan? Yung tinatawag na torno, ayun tawag yan. Torno. Halimbawa halimbawa, example lang ako, ngayong araw, sa akin ang merenda. Sige, sa akin ang ulam. Next day naman, halimbawa, si Sister Lourdes, sa kanya ang ulam, sa kanya ang merenda. Next day na naman, si Sister Wana, Sister Wana, sa kanya ang ulam, sa kanya ang merienda. Rotation. 'Di ba? Ganun po dapat sana. Praise the Lord. Wala man tayong maiambag na lakas natin, pero sa pamamagitan ng ganyan, malaki ang naiambag natin sa harapan ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Imposible. Sa dami natin na yan, imposible kung ilan tayong membro dito? Posible kung sa ilang buwan na matapos ang simbahan na yan, baka bago pa ulit dumating sa'yo, tapos ng simbahan na yan. Praise the Lord? Praise the Lord. Di ba? Isipin natin. Hindi na kailangan ng ambag-ambag, hindi na.
kung talagang meron tayong, kung susundin natin talaga yung tamang pamamaraan. Ganun po. Praise the Lord. Maliit lang na bagay yan, pero sasabi natin yan na yung bunga natin, o tayo yung naging sanga, no? Na nakadikit tayo sa ating Panginoong Kristo. No? Sa pamamagitan ng bagay na yan, napapakinabangan tayo. Praise the Lord. Napapakinabangan tayo. Hindi lang yung puros bunga natin. Ay, ayoko na. Sila na lang dyan. Bahala na sila dyan. Kaya na nila yan. Di ba? Alam niyo yung ganong tao, may something sa puso. May something sa isip niya. Bakit itong taong ito, simula nung tinayo itong simbahan na to, simula itong ginagawa itong simbahan ito, kahit minsan hindi ko pa nakitang pumunta dito. Di ba? Kaya isipin natin, siyasatin natin yung sarili natin. Sikap po tayo sa paglilingkod natin. Alam nyo, bagay yan na subok sa atin. Kung ano ba talaga tayo sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Isipin natin, bahay dalanginan yan. Bahay dalanginan yan ng ating Panginoong Kristo. Sanctuary yan. Church yan. Simbahan yan. Bahay dalanginan. Kung tayo'y nagkakaroon ng problema, saan tayo pupunta? Diyan. Kung tayo'y nagkakaroon ng sakit, saan tayo pupunta? Diyan. Diba? Kaya yung naalala ko si Sister Lourdes, yung nawalan siya ng na-snatch yung bag niya. Saan siya pumunta? Dito. Dito sa church, sa santuario. Diba? Alalahanin natin para sa atin din yan. Matapos yan, diyan makikita ngayon kung talagang tunay na naglilingkod tayo sa Kanya. Isipin natin. Diba? Ang layo. Ang layo. Galing dito hanggang doon, ang layo. Diyan ngayon mapapatunayan kung totoo talaga tayo naglilingkod sa Kanya. Kung ang klase ba ng paglilingkod natin ay may papakinabangin sa atin, o ang klase ng bunga ng paglilingkod natin ay ito'y tawag nito, walang kapakinabangan sa harapan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Di ba? Kaya nga yung testimony nila na yung simbahan kung saan-saan na lang nalilipat, meron sa Hagonoy, meron naman sa Karamay. Di ba? Na-survive nyo nga yun, di ba? Na-survive nga natin yun. Lalo pa kayang yan na permanente na. Ano ang layo? Hindi dahilan ng layo. Si Brad Romy nga, halos araw-araw, papunta pabalik, saan siya umuwi? Hagonoy. Di ba? Layo. Hindi niya iniinda ang init. Hindi sa tinataas ko si Brad Romy. Ninahalimbawa ko lang si Brad Romy. Kung meron man tayong kakikitaan sa kanya na magiging kapakinabangan din natin para sa ating paglilingkod kay Lord Jesus, mas bigayahin natin. Di ba? Tularan natin. Dahil bakit? Malapit na ang oras. Malapit na ang panahon. Kumbaga sa palay, malapit na ang pag-aan. Bakit? Malapit na tayong mahinog sa paningin ng Diyos. Gusto ba natin?
Gusto ba natin na masama sa kanyang pag-aani, masama at isa tayo na maisama doon sa kanyang pagbabalik? Maisama doon sa kanyang kaharian? Gusto ba natin? Walang sino mang tao na ayaw. Lahat ng tao gusto, kahit ang tao sa sanglibutan gusto. Tanungin mo, Kuya, ate, gusto mo ba ng langit? Opo, pero wag ka nakapantalon. Ate, gusto mo ba ng langit? Opo, pero wag ka naka-lipstick, nakahikaw. Kuya, gusto mo ba ng langit? Oo, siyempre naman. Pero wag ka, may hawak na inumis, alak. Ano pa kaya kayo na nakakaalam ng katotohanan? Ninasa na lang natin na malangit. Ninasa na lang natin na maisama sa kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Bakit di pa natin samantalahin? Praise the Lord. Yung sabi niya na tayo ay isang sangkap, no, ng katawan kay Kristo. Ano yun? Kamay, paa, ano pa? Mata, tenga. Hindi pa pwede yung gusto ng kamay na magbasa ng Biblia. Ito namang cellphone. Ay, ito namang isang kamay, hawak. Gusto niya cellphone. Ano, di ba? Yung sabi niya, no man had served two master. Ha? No man? Di ba? Kaya, sabi ng paa, sabi ng paa, punta ako sa simbahan. Sabi naman ng mata, hindi. Dito lang tayo, manood dito. Gusto ko lang dito. Manood tayo dito. Paano ako punta yung pa? Kung yung mata, gusto niya doon. Diba? Kinakailangan ng pagkakaisa. Kinakailangan ng pagtutulungan. Huh? Kinakailangan ng unity. Dahil kung walang pagkakaisa, hindi makakaya ng lahat. Bakit? Hindi makakaya ng kamay, hindi makakaya ng paa, hindi makakaya ng mata kung walang pagkakaisa. Kaya sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, sika po tayo. Dahil bakit? Hindi naman tong paglilingkod na to ay para sa kanya, diba? Yung naglilingkod ka para sa yung kapatid, naglilingkod ka para sa yung nanay. O sabihin man natin na doon yung presence. Pero ang totoo talaga, para maligtas ang iyong kaluluwa. Praise the Lord. Andun yung pagdadamayan ng bawat isa. Maangkin natin ng katagumpayan dahil bakit? Nagkakaisa tayong lahat. Teamwork tayo. Kumbaga pa sa basketball. Teamwork. Diba? Bakit tinawag na teamwork? Meron silang play, meron silang set. Kasi ako, before, naglalaro din ako niyan. Kaya alam ko yung teamwork. Alam ko yung pasahan. Alam ko yung set. Pag sinabing set, alam na yan. Pag sinabing teamwork, pag sinabing teamwork, alam na yan. Malilito mo yung kalaban. Malilito mo yung kalaban mo
kapag nandyan yung teamwork sa'yo, sa inyo. Magugulat na lang sila, nandun na yung bola sa ilalim. Magugulat na lang sila, yung bola galing sa loob, pupunta sa labas, yung pala. Diba, ganun ang teamwork. Pasahan. Pagkuha ng bola dito sa dulo, pagkuha ng bola, walang sabing buhaya yan. Pagkuha ng bola, kitang libre doon, pasa agad. Pagpasa yan, pasa na naman. Walang sinasayang na oras. Bakit ang habol points? Dahil may teamwork. Literal lang yan na example. Pwede natin i-apply yan sa paglilingkod natin kay Lord Jesus. No? Maangkin natin ang katagumpayan kung meron tayong pagkakaisa. No? Unity in the bond of love. Meron tayong unity. Na alam natin na sa paglilingkod natin kay Lord Jesus, ito yung bunga ko. Diba? Ito yung outcome ng aking gawa. Alam nyo, imagine natin, gaano kasaya sa puso, no? Na makita mo yung pinaghirapan mo, na makita mo yung pinagpawisan mo, no? Gaano kasaya sa puso. Sample, nagpaaral ka ng anak mo. Grabing gastos mo. Diba? Halos nagkaundautang-utang ka na para lang sa tuition at pangangailangan ng anak mo. Diba? Siyempre, kailangan mo ng pera para mapagtapos mo yung anak mo. Ngayon, nakagraduate na. Nakapagtapos siya. Ano sa pakiramdam mo? Diba? Grabe kasaya. Yun yung outcome ng paghihirap mo. Praise the Lord. Yun yung outcome ng pagpupursige mo. Ganon din dyan. Diba? Sa simbahan na yan. Nag-ambag ka, naghirap ka, nagtiis ka, nagpagod ka. Pagkatapos yan, makikita natin yung outcome, gaano kasaya sa puso natin. Praise the Lord. Yun yung bunga ng gawa natin. Yung outcome. Kung ang ginawa natin ay mabuti, ang bunga ay mabuti. Kung tumulong tayo sa kapwa natin na alam natin ito'y nakabubuti, ang outcome ay mabuti. Bakit? Pasa-pasa na yan eh. Tinulungan ka ni ganito. Nakaahon ka. Nakasurvive ka. Ngayon naman ikaw, nasa sitwasyon na may kakayanan, nakita mo naman si kapatid na ganito, nangangailangan, tumulong ka rin. Ganun lang yan. Vice versa lang yan. Give and take lang yan. Praise the Lord. Ganun sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Yung sinasabi na buhay na walang hanggan, hindi pa man natin naaangkin sa ngayon. Pero pag once na nandun yung pag-iisip natin na mapanatili natin yung paglilingkod natin na maging mabuti sa kanyang harapan. No? Mapanatili natin yung gawa natin, no? Na maging karapat-dapat sa kanyang harapan. May kita natin yung outcome. Praise the Lord. Nakikita natin yung outcome. Kaya, sikap po ang bawat isa sa atin. No? Nag-umpisa na lang rin tayo, tapusin na natin. Huwag tayong manghina, huwag tayong lupaypay, huwag tayong mag-alinlangan man, no? Na salubungin o sagupain ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin o suliranin man yan na dumarating sa buhay natin. Huwag tayong madismaya o huwag tayong manghina. Bakit? Lagi nating tandaan, kasama natin si Lord Jesus Christ sa bawat hamon ng buhay na dumarating sa buhay natin. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. At lalo tigit, hindi niya tayo pababayaan. In times na tayo ng lulupaypay,
in times na tayo dumadanas ng mga problema, in times na tayo dumadanas ng klase-klaseng sakit, in times na tayo dumadanas ng klase-klaseng pagsubok sa buhay natin, huwag tayong magulumihanan. Huwag tayong mangamba. Dahil bakit? Nandyan si Lord Jesus Christ sa buhay natin. Kasama natin siya. Hindi niya tayo pababayaan. No? Katulad ng isang ulibo na ligaw. Isipin mo, ligaw. Anong tawag doon? Ha? Gentiles. No, Gentiles tayo. Sa sanglibutan tayo. No? Dahil sa pinili niya tayo, no? Dahil sa hinango niya tayo sa sanglibutang ito, no, at dinala niya tayo dito sa kanyang presensya, which is yung puno ng ulibo na siyang ating Panginoong Kristo, no? Idinikit niya tayo sa kanyang presensya. Inilakip niya tayo sa kanyang presensya at ngayon, nandito tayo ngayon. Huwag natin sayangin. No? Huwag natin sayangin ang pagkakataong ngayon. Huwag natin sayangin ang kabutihan na nararanasan natin sa ating Panginoon. Huwag natin sayangin. Hanggat may lakas tayo, sige, gawa tayo. Hanggat may pagkakataon tayo, sige, tumulong tayo. No? Ibigay natin ang nararapat. Gawin natin ang nararapat dahil alam natin na ang bagay na ginagawa natin na yan ay mabuti at karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Yeso Kristo. No? Kung si David pa, no? Mas ginusto niya na maging gaya ng puno ng ulibo. Bakit? Diyan lang siya sa kanyang bahay, diyan lang siya sa bahay ng Diyos. Basahin natin Psalms 52 verse 8, last verse. Praise the Lord. But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. Praise the Lord. Yan. Diba? Sabi niya, ngunit tungkol sa akin ay gaya ko ng sariwang punong kahoy ng ulibo sa bahay ng Diyos. Tumitiwala ako sa kagandahang loob ng Diyos magpakailan-kailan man. Praise the Lord. Ulibo. Ulibo, puno ng ulibo. No? Mula sa bunga, sa sanga, sa puno, maraming papakinabangin sa Kanya. Ganon din sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Sa isip, sa pananalita, lalo tigit sa gawa, no? Maraming papakinabangin sa atin. No? Papakinabangin na ito'y nakalulugod sa paningin ng ating Panginoong Yeso Kristo. Gawa na masasabi nating nakapagdudulot ng kapayapaan, gawa na nakapagdulot ng katatagan, no? Sa bawat isa. Kaya pagpatuloy lang natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Yeso Kristo. Alam natin yung mabuti, gawin natin. No? Yung sabi niya na collect and select the best. Alam mo yung hindi nakakabuti? Ano mo? I-neglect mo. Alam mo yung nakakabuti, sige, tanggapin mo. Oo, tanggapin mo. Lalo na sa mga marites, di ba? Totoo yan. Ang mga marites, ay ganito, si ganito, ganito, ay oo, si ganito, ganyan. Sige, pakinggan mo lang. Eh, siyempre, nag-effort din siya na magmarites sa'yo. Sige, pakinggan mo lang. Pakinggan mo lang yung sinasabi niya. Pero, kung alam mo na hindi mabuti yung sinasabi niya, anin mo lang? Neglect mo lang. Palampasin mo lang sa iyong tenga. Hindi yung
Ay, oo. Ay, ganun ba? Ay, oo nga. Sinakyan mo na rin pala. Di ba? Hindi. Kundi, ah, parang ano ba? Parang ano rin, parang sa classification din ng bunga. Katulad sa palay. Meron siyang class A, meron siyang class B, meron siyang class C. Yung class A, yun yung pinakamaputing palay. Yung class B, medyo maputi siya, hindi siya ganong maputi. Yung class C, pinakamaitim na palay. Yun yung mga palay na nababad sa tubig, hindi agad nabilad. Hindi katulad ng class A na ang ganda ng init ng araw, sikat ng araw, pag harvest sa kanya nabilad agad. Puting-puti yun, class A ang tawag doon. So, ganun sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Huwag natin pabayaan, no? Na maging hindi ka pakinabang yung gawa natin sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Kundi, pahalagahan natin, anuman ang gawa meron tayo ngayon, no? Isipin natin na ito'y ginagawa natin hindi para sa atin, kundi para sa ating Panginoong Kristo. No? Para na rin sa ating kaligtasan. Para na rin sa ating kaluluwa. Para na rin sa minamahal natin sa buhay. No? Ginagawa natin ito. No? Praise the Lord. Tayo po tayong lahat. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So,